what up, mga subscribers, no? So, ngayon meron tayong papanoorin, guys, no? Ito po yung sa Time First, no? So, ito yung Get to Know Stel, no? Living in the Moment, SB19 Time First, first podcast highlights, no? Tara, panoorin po natin to. Ang video to is from Itineraries SB19, no? Okay? Tara. Let's go! Hindi niyo So, bilang malakwatsa si Stel, closer to the garbage truck. yes, bilang malakwatsa si Stel, ang podcast setup namin ay on the way. On the way sa car. On the way to Pablo's. Yun lang. Restaurant. Sa Because Stel, kanino ka ba nagbe-vent? Actually, alam mo, lately, wala akong napag-sharean ng anything. Wala kang outlet. Oo. Kasi feeling ko naman hindi ako super stressed. Kahit nung mga days before the concert. Parang feeling ko nakatulong yung pagiging ko. Positive. Hindi positive. Pagiging active ko sa gym, parang mas doon ko preoccupied. Oo. Tsaka pag uwi ko, tulog agad ako. Parang gano'n. Oo. Ako parang yun nga, wala naman akong problems lately, wala rin namang stress. So, wala naman akong nafe-feel at the moment. I mean, Pero parang gusto ko malaman na if spend mo yung time mo na maggala, pumunta sa kung saan-saan, parang paano mo na-feel yung happiness? sa ganun. Feeling ko kasi, di ba nakwento ko sa inyo nung nagsusolos tayo, parang ako yung klase ng tao na parang pagka meron akong na-experience na bago or nafe-feel, gusto ko i-share kagad. So parang pag lumalabas ako, gumagala or alam mo na, pupunta sa bagong lugar, yung feeling na ganun, gusto ko kagad siyang nalalabas, nakikwento. So somehow, yun siguro yung outlet ko na nare-release ko yung mga ganong bagay. And nafe-feel ko yung pagka-free nung oras ko mismo. Kasi kahit naman sabihin natin na umuwi tayo sa bahay, free time natin. Actually, hindi eh. Kasi naglilinis tayo ng bahay, may mga ginagawa tayong personal things, may mga inaayos na mga kanya-kanyang negosyo natin, mga develop, na ganun yung approach ko lagi sa mga tao. Laging open, laging approachable, willing to, usap agad, parang ganun. Sino gusto? Willing to win it. naman ako ng friend. Sumingit ka pa, Pablo, May papandisan. Parang ganun. Tsaka yung family ko rin talaga makwento, magulo kaming pamilya, maingay. So, baka likas talaga sa amin na maging ganun. Alam, parang nga no? Yung pag nakikita kita, pag parang sinasabi ni Pao, napaka chill mo lang. Ano yung time is now atay sinabi mo no? Time is now. Lagi siyang he's living in the present. Oo, parang gano'n. Alam, Naman ako ng friend. May papandisan. Parang ganun. Tsaka yung family ko rin talaga makwento, magulo kaming pamilya, maingay. So, baka likas talaga sa amin na maging ganun. alam, parang no? Yung Actually, guys, is Stel naman, no? Maingay siya. Hindi naman to the point na sobrang ingay, no? Pero talkative siya. Pero in a sense naman na hindi nakakainis, no? Ganun si Stel, guys. Maingay siya, madaldal siya, pero may sense yung tipong matatawa ka talaga. No? Hindi siya yung to the point na ang ingay niya nakakairatan. Hindi, maingay siya na may sense na matatawa ka talaga. Sobrang entertaining po talaga. Ano? Okay, tuloy? nakikita kita, pag parang sinasabi ni Pao, napaka chill mo lang. Ano yung time is now atay sinabi mo no? Time is now. Lagi siyang he's living in the present. Oo, parang gano'n. Nakalimutan ko na sinabi ko. Oo, sinabi mo, naalala ko. Oo, sabi mo Inaalala ko. Sabi ko, medyo ganun nga yung ni Stel. Pero, malaki nga yung nakita ko rin parang pagbabago Malaki sa, nga. Sa mindset mo. Oo, malaki nga. Tumata. Kasi nga, di ba, kahit yung Iba naman nasa isip nito mga to eh. Intelligence. Parang sobrang nagbago. Feeling ko hindi lang sa hindi lang sa experience eh. Feeling ko sa mga kasama rin sa inyo. Kasi parang nakwento ko nga to dati. Normally, nung trainee tayo, di ba pagpasok ko minsan, ang gulo ko kagad, nagbibiro kagad ako. Hindi naman yung tipo pagpasok, hindi naman gano'n. I mean, pagpasok ko, pinapakita ko kagad na andun yung presence ko, na parang, nandito na si Stel, pwede na tayo mag-ingay, parang gano'n ako dati nung trainee. Pero nung, yun doon na. Ang bilis ng attention span. Anyways, tapos nung tumagal na tayo as SB19, parang doon ko natutunan na parang i-read yung room muna. Yes.
Di ba? May promotion pa. Hindi, totoo. I-read yung room parang, syempre kahit naman ako, sa sarili ko, pagising ko sa umaga, what a beautiful day, I wanna be energetic, I wanna be the happy feel of everyone, kahit isipin kong ganun. Pero hindi naman lahat ng tao, same mindset or same ganun yung pagising ng umaga. Merong pagising nila, hindi pala okay mood nila. So parang ako, pagka nakikita-kita May kasabihan nga, no, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Kasi syempre, pag bagong gising ka, nag-warm up pa yung utak mo, hindi mo alam kung anong mood mo, di ba? So, alam mo yun, minsan yung mga bagong gising, ako guys, may kakulitan din talaga ako. No? Minsan yung mga bagong gising, hinahayaan ko na sila, no? Pag bumanat na sila na, kunyari ng ganito, nagpapatawa sila or kung ano, doon ko nakakapain kung anong yung dapat sabihin ko sa kanila. No? Kung anong klaseng mood, nakakatawa ba, nakakainis, or serious type ba. No? So, ganun. Chine-check ko muna kung ano mood ng mga tao. Tapos pag okay, sige, pwede ako maging ganito. Pero pag minsan, medyo bad mood, muna ako. Dati sobrang nung isip bata pa ako, nung trainee, parang may mga moment na ganun, parang papaano ako, parang magiging masaya ako. Tapos gusto ko damay lahat, dapat masaya. Tapos pag may nakikita ko na parang, KJ naman ito, ayoko na nga. Ganun agad ako dati, kasi isip bata pa ako dati. Tapos minsan nga iniisip ko pa, siguro sila, like grupo-grupo na sila, may mga friends. Lahat naman tayo tumating sa point na ganyan, kaya Tapos pinapakiramdaman ko dati, wag ka ma-downstaill. Ay, gano'n. Oo, nung training days natin. Kaya ang like ko lang kasama talaga. Hindi pumasok sa isip ko yung mga ganun. Kaya ang dati talaga like ko nilalapitan si Jilu tsaka si JP. Kasi sila talaga yung ones nilalapitan ko, vibe agad. Kaya di ba mga vocal lessons natin, like kami ni JP magkatabi kasi nakatayo lang tayo pero kami kung ano lang pinagagawa namin, yung jogging pants namin nasa leeg, mga ganun. So warm up, nasa gitna nyo kung dalawa ni JP, bago pa lang ako. Tonto nga ako sa mga ganun. Tapos minsan pagka nakikita ko nagsasama-sama na yung mga... Oo. Pag nakikita ko nagsasama-sama na, sabi ko, baka ito na yung circle of friends nila. Tapos may mga time na, pagdating ko sa train, sa Makati, sabihin ko, hindi ko nga pansinin itong mga to para ma-feel nila na. Para mapapamiss na ako, gano'n. Dati gano'n ako mapapamiss na. Para hanapin naman nila ako, parang gano'n. Iba klase. Pero ngayon hindi ko na yung isip, sino ba kayo? Boom! Piling ko talaga siya, likas siya. Kasi kahit nga ngayon na-feel ko, daldal ko nga ngayon. Pero hanggang ngayon na-feel ko, parang iba rin yung in-improve nung personality ko. Though, alam ko ng parang bumagay lalo. Pero, ewan ko yung energy ko parang nag-times 10, parang ganun. Hindi ko alam. Kung kailan ako nagkakaedad, parang doon ako mas nagiging gustong maging active sa lahat ng bagay. At least gusto ko maging present sa lahat ng mga kakilala ko, parang ganun. In a way, parang positive yung nangyayari. Oo, parang pabata ka. Ang galing nga eh. Amazing. Hindi paano naman yung Ako may curious ako kasi syempre tayo ngayon sobrang wala. Minsan naisip ko, paano kaya naman Kaya ko ba everyday? Ano ba yung tinatanong mo? Kaya ko ba everyday? Oo, yun nga. Alam ko kaya mo. Di ba yun? Syempre yung balance ba? Kasi inisip ko, tumapon yung tubig ni Jack. Paano mga grupo ko rin nababalanse yung nila, buhay nila sa araw-araw. Kasi may ganun akong feeling minsan, di ba? Parang, grabe, no? Ang hirap na i-balance ngayon, unlike before. Na kahit pa paano, may konting time ka pa for yourself. Pero ngayon, wala na. Kuwari, ano yung difference nung trainee pa tayo? Tsaka ngayon na, yung when it comes to time, ano yung nakita mong difference para sa'yo? Ang galing nga kasi kahit sabihin natin busy tayo ngayon, parang mas kaya ko gumawa ng time sa mga ibang bagay na gusto kong gawin. Parang kasi nga able na tayo, di ba? So parang sabihin natin, nagkaroon na tayo ng budget, nagkapera tayo. Lumapit na yung tirahan. Lumapit na yung mga bahay natin. So with that, parang kaya natin mas mag-adjust yung mga bagay na gusto natin for us. Kasi dati syempre wala tayo. Tayo mag-a-adjust doon sa mga kailangan natin. Pero ngayon kasi ngayon very accessible naman ang lahat, di ba? So parang, gusto ko ganito, wala akong time, sabihan ko na lang si ganito. Parang ganon. Pero ako kasi, yung mga gusto kong gawin, like yung mga super physical na bagay. Ay, magbigay nung grabe. Nasa ibabaw, nasa harap ka naman. Anyway. Parang ganun. Kaya magbigay ng kotse so, daw. super busy tayo, pero tinatry ko pa rin gawa ng oras yung mga gusto kong gawin. For example nga, yung pag-gym. Kahit sabihin natin na meron tayong parang kailangan ko na rin mag-gym, nagpaparinig ka still or lunchtime. Like early morning talaga ako, early morning. Parang ganun.
ang naisip ko nga, hindi ako katulad, for example, ni Justin, ni Pablo, na super sa mga gusto nilang gawin. For example, si Justin, nakaplano talaga. Naka-plan proper. Oo, super planned talaga. Like, gusto nila May tao pala sa likod nila Tapos dyan. ako, hindi ako maganong tao. Parang totoo nga yung sinabi nyo na parang kung ano yung ngayon, yun lang yung gagawin ko. Hindi ko naisipin yung bukas, hindi ko naisipin yung susunod na mga linggo. Kasi ang iisipin ko lang yung ngayon. So I think malaking tulong din siya para sa akin na kaya ako nagagawa pa yung mga gusto ko. Kasi nga, for example, si Justin, magpaplano siya ng lakad niya. Parang ilang weeks before. So parang yung lakad niya na yun, talagang nakaset na doon. Basta hindi ko ma-explain. Kasi hindi ako ganun. Oo, basta. So ako, kahit anong gawin mo, yayain mo ko ngayon, may plano, go G. Basta gusto. Ma-adjust ko kagad yung mga kailangan kong gawin sa oras na kailangan. Parang ganun. At least, Kung anong ma-feel. spontaneous. Oo, spontaneous. Tapos yung question, kung anong ma-feel niya, yun yung gagawin niya. Parang kahit, kuwari, anong oras na tayo natapos ngayon, tapos bukas gusto niya pa rin mag-gym ng 6 a.m. Mag-gym pa rin siya ng 6 a.m. Pero usually, ilang oras na tulog mo? Baka 4-5 lang okay na ako. 4 hours, 5 hours. Grabe, tagal, no? Oo. All din recharge na. Kay Justin mo Ako nga, Sobrang sa gym, para tumatagal lang ako ng 1 hour to 2 hours or 130 minutes nga lang minsan, ganun. Tagal din still, no? Lista mo. Sobrang opposite kami niya ni Justin. Sobrang opposite. Nung nalaman ko yung lifestyle ni Justin, sabi ko na, di ako to. Sobrang opposite. Pero di ba minsan ganun yun di ba? Parang mas nagko-compliment kapag magkaiba kayo. Kaysa yung Parehas sa parehas. Parehas sa parehas. Kasi mas nakikita mo yung ganun pala siya, ganun pala yun. Kasi pag Tatanong ko lang sana yung ginawa mong activity nung, di ba meron tayong pinost before the release of Time? Ano yun? Yung video mo. Yung solo-solo videos natin. Baka you can share naman something about it. Tungkol saan ba yun? Nung talaga, nung buhay namin dati. Kasi nga di ba, ano ba yung nakwento ko dun? Yung dati, yung hindi pa SB19, yung pagka-uwi ko ng Japan. Di ba pumunta ako Japan? Tapos pagbalik ko dito, di ba, may audition naman. May audition, di ba, sa dati. Pero kasi di ba, alam naman natin, hindi sapat yun. So parang nagkaroon ako ng phase dati na tinulungan ko si mama mag-work. Si mama nag-work siya sa Burger na ba yun? Oo, yung burger. Parang lang siya, alam mo yung mga burger sa tabi-tabi? Yung mga malilit na, yung mga small businesses. Oo, mga ganun. Tapos yung mag-asawa na yun, nagkaroon din sila ng parang salon. Ay, hindi salon pala. Bilihan ng mga gamit. Yung owner ng burger. Yung asawa niya, kasi yung may-ari lalaki. Tapos yung asawa niya, nagtayo ng business na bilihan ng mga salon. Gamit sa salon, mga pangkulay, suklay, mga Parang Fortaleza. Parang Fortaleza, something like that. Kailangan din ng magbabantay. Tapos sabi nila, in-offer yun sa nanay ko, kung kaya daw ng nanay ko. Pero parang sabi ko kay mama nun, dahil wala pa nga masyadong opportunity, tulong na lang rin ako magtrabaho. That's before training. Well, as in, pakakauwi mo pa lang, wala pa. Oo, wala pa. So sabi ko, tutulong na lang ako mag-work kasi di ba pumunta ako sa Japan, hindi ko natapos yung college. So, hindi ko alam anong gagawin kong trabaho pag uwi. So, yun na lang yung nakita kong opportunity. So, sabi ko tutulungan mag-work. Tapos, pala siya? 2-in-1 pala yung trabaho. Sa umaga, magbabantay ka nung tindahan. Tapos sa gabi, ikaw magbabantay nung bentilog. Magbabantay ka ng bentilog kasi business nila sa gabi, bentilog. Anong naiisip mo nung panahon na yun? Masaya kasi, di ba? Parang wala naman akong idea kung anong gagawin ko pag uwi ng Pilipinas. Pero since may ganun trabaho, tsaka something new for me. Kasi di ba, nag-McDo ako before. So parang, ganun din naman, magluluto-luto. Okay na rin, at least kumikita. So, iniisip ko noon, gawin ko na lang since yun lang yung meron. Sarap mag-McDo. So, parang nung time pa lang din na yun, ano ka na talaga? Living the present. Paano living the present? Nag-work sa McDo ngayon, endorser na ng McDo. Let's go! Medyo kinakabahan ka na sa future mo na. Pero alam mo, hindi ko iniisip future ko noon. Dati? Hindi. Bakit? Kasi iniisip ko, kasi iniisip ko talaga nun, kahit anong gawin ko, feeling ko magiging successful ako. Ooh. Parang gano'n. Hindi man artist, iniisip ko, pag ginaling ako dito sa pagtatrabaho ko, one day magkakaroon din ako ng ganitong business. Parang gano'n, ganun yung iniisip ko. Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa ganun, malalaman mo yung pasikot-sikot. So, magkakaroon ka ng idea, ikaw nagagawa ng sarili mo, parang gano'n. Magpa-franchise ka na ng McDo. So yun, hindi ko siya iniisip na parang, pero mas naawa nga ako nun kay mama. Kasi parang feeling ko siya yung mas marami pang gustong gawin. Na gusto niyo ganito, ganyan. Pero given the time and The circumstances. Wala, yun lang talaga yung kaya. Meron pa nga one time Christmas ata noon. Doon sa work na yan? Oo, doon sa burgera na yun. Since si mama kailangan niya maghanda ng
handa for Christmas. Sabi ko, ako na lang muna magbabantay ng burger. Ako na lang yung magbibenta para siya sa bahay. Napakasipag, napakabait. Hindi ganyan. Hindi pumayag yung nanay ko. Sabi niya, sige, para may handa tayo sa sa Pasko. Ang luluto lang naman niya spaghetti kasi syempre wala kaming budget nun. Spaghetti lang. Hindi pumayag siya, di ako nagbantay ng ng burgeran. Kaya sumakto, syempre Pasko. Alam mo naman, di ba pag Pasko, ang daming mga manloloko, ganyan-ganyan. May bumili sa akin ng burger. Tapos, basta, to cut the long story short, magbabayad na siya, 1K yung binayad niya. Tapos nung aabot niya yung bayad sa akin, Yung ganun? syempre abot ko na rin yung burger. Hindi ko pa nakuha yung 1K, hinablot niya yung burger. Tapos nahawakan ko yung 1,000, hinila niya yung kamay ko. Tapos nakaganon ako sa grill. Nakaganon ako. Nahila niya ako, tapos nakuha niya yung 1K tapos yung burger. Tapos sobrang ko nun, sobrang natulala ako sa nangyari. Kasi first time ko ma-experience yung ganun. Tapos tinawagan ko agad yung nanay ko, nagsubong ako. Tapos nakita namin, may CCTV yung yung labas ng store. So tumawag kami sa barangay para ma-review. Ending hindi siya gumagana. Tapos hindi kwento namin dun sa owner na nanakawan. Sabi ng owner, bayaran daw. Sabi namin, yung 1,000, yung nakuha, kung magkano yung nakuha. Apat na order yun, tapos buy one take one. Hindi magkano rin yun. Tapos sabi ng nanay ko, aksidente naman yung nangyari. Sino yung maaari niya? Aksidente yung nangyari. Ayaw nung ayaw Alam ni nangyari kasi Pablo. sabi, fault yan ng anak mo kung nag-isip ng, parang kung nag-isip ng mabuti, kung alerto yung anak mo, ganyan-ganyan. Eh di sabi ng nanay ko, Harsh, no? sige, babayaran ko na lang. At least yung anak ko, hindi Ligtas. nasaktan, parang ganun. So parang, doon ko na-realize na grabe. Kahit pala sobrang mo na sa... Alam mo yun, kasi parang matagal na rin yung nanay ko dun sa business na yun. Loyal Parang, na, oo, mabait. kahit pala super mo na dun sa ginagawa mo. Gagawa ka pa rin. Magbabago at magbabago yung pananaw ng tao pag pera na talaga. Sabi nga nila, di ba? Sa dami mong ginawang tama, may mali mangyari. Yun lang ang... Tapos sobrang nagigilty ako nun kamo. Sobrang nakakagilty yun kasi iniisip ko sana pala hindi na lang ako nagpresenta na magbantay. Parang ganun. Eh syempre, di ko naman na may mga ganong mangyayari. Minsan may mga ganun no? Yung parang isang event na nangyari sa buhay mo, tapos hindi mo ma-realize. Yeah. Yung parang, actually, pag ginano mo siya, pag kinukwento mo yung mate, parang sa iba, okay lang yun, at least ganyan ka naman. Oo. Pero para sa Yung time na yun grabe yung... Syempre, 1,000 magkano na yun? Oo. Ibang klase yun. Tsaka yung stress na trauma yung mabibigay sa'yo nung makuhaan ka, harap-harapan. Ano yun? Something na hindi rin siya dapat, sinashrug off kasi... Saka nakaka-guilty yun kasi isipin mo yung nakuha nung kung sino mang leche na yun. Binayaran pa ng nanay ko, yun na nga lang yung pang namin. Yun na nga lang yung pang Pasko namin kinuha niya. Naiiyak. Pag naalala ko tuloy, naiinis tuloy ako. Kasi, Kung sino man yung magnanakaw na yon, pasalamat ka. Hindi ginamit ni Stel kung sino man siya ngayon. No? Kasi syempre guys, no, grabe no, sobrang tagal na. Pero guys, no, pero pwedeng balikan ni Stel niya. Pero syempre, iniisip niya na, okay sige, God bless na lang sa'yo, no. Alam niyo sa salitang karma, no. So, hinayaan na lang. No? Pero alam mo yun, pwedeng gamit ni Stel yung platform niya ngayon, no. Di ba yung kanyang Pero syempre, iniisip na lang din niya na God bless na lang sa kanya. okay lang naman na ninakaw niya, pero kasi At the same time, pati yung owner na yun, di ba, hindi binanggit ni Stel yung pangalan na syempre, di ba? Ganyan kabait si Stel, no? Hinayaan na niya, no? Even though na medyo nainis sila, alam mo yun, nagbago bigla sa isang moment lang, no, di ba? Yung mga ganun kasi moments, no? Sa isang bagay mo, doon mo makikita yung tunay na ugali ng isang tao. Nalo pa ako noon, sugatan pa ako kasi minudgod niya ako dun sa gate nung tindahan. Ay, hinila ka mismo kasi? Hinila ako kasi nahawakan ko yung 1,000. Ayoko bitawan. Hindi ginawa niya, hinila niya yung kamay ko mismo, tapos sinuksok niya dun sa grill. Hindi mo nakwento ng ganyang ka-detailed yan before. Grilled still iron. Sobrang... Lahat. Pero ang feeling mo sa sayo, ano yung pinaka best decision na ginawa mo sa buhay mo? Best decision? Oo. Feeling ko na na kahit... Feeling ko naman nakwento ko na to. Kasi di ba dati yung papa ko, gusto niya like, mag-focus lang sa school, tapos pagka-graduate, maghanap ng work. Feeling ko yung pinaka magandang desisyon na ginawa ko is yung hindi ako pumayag na stop ko na talaga yung gusto ko, parang ganun. Pero ano ba yung pinaka niya? Yung... Gusto niya mag-work na lang ako. Pero walang specific. Parang Oo. basic naman Parang din. kahit ano yun, basta may career. Kasi syempre Assurance. nung training tayo, walang-wala, di ba? So parang, Nung training ito, nung nung training. sayon ka na pa lang. sa yun pa lang rin, pero mas malala nung naging trainee tayo kasi walang-wala yun eh, walang-walang Parang, kinikita. Tapos nanghihingi pa ako, di ba? Tapos nung time na yun, bawal ako manghingi talaga. Bawal ako manghingi. Hindi naman, actually bawal. Bawal manghingi. Kasi ginusto ko siya, so dapat gawan ko siya ng paraan. Paano ako maka-attend. So, kumukontak ako sa lola ko sa Japan. Kasi nung time na yun, yung lolo at lola ko pinapunta sa Japan. So sa kanila ako nagsasabi na, pahingin pera, ganyan, pang dagdag lang. Doon binibigyan naman ako nila mama, nila papa, pero ano siya eh,
limited eh. Limited. Totoo naman. Parang may guilt. Oo, tsaka panganay ako, di ba? So, dapat, di ba normally, yung mindset dito, pag panganay ka, dapat magpo-provide ka sa pamilya mo, gano'n. Ikaw yung unang-unang magbabalik ng ano sa parents mo. Pero, nung time na yon, hindi ko naisip yun eh, na panganay ako. Kasi gusto ko lang talaga gawin ko ano yung gusto ko. Parang, Go with the flow. oo, gano'n. Gawin ko na to. Total, ito gusto ko eh. At least mag-fail man. At least ginawa ko, parang gano'n. Pero ito talaga, yung sa mga decision mo na yun, performer talaga yung, Oo, yun na. yung trip mo na. Oo, sumugal na tayo nun eh. Nung nag-alisan nga yung mga tao nun, sabi ko, bahala na, sandali to. Magti-training na lang ako, tingnan ko hanggang saan to. Okay, yun na siya guys, no? Yun po yung part na yun. So, kung meron pagkadugtong to, comment down below, no? Pero I'm pretty sure guys, no? May ibang platform to na pinagpapalabasan guys, no? Ayun lang, nakita nyo dun yung side ni Stel na pagiging, alam mo yung soft side ni Stel, yung Stel na sobrang ano talaga, no? Sobrang, siya lang, sobrang raw, na kung ano yung nakikita nyo sa kanya, yun siya talaga eh, pagiging makulit, pagiging madaldal, at the same time, meron din siyang side na ganyan guys, no? Sobrang family loving po talaga si Stel guys, no? May mga ganyang klaseng side si Stel. And ayun, ayun, napaka-respetado ni Stel, no? Sobrang respetado ba tawag ba yung term? Sobrang ano siya, respectful, yun yung tamang term, no? Sobrang respectful siya sa mga taong kahit na may nagawa sa kanya, may nang ano sa kanya, pero hinayaan niya lang, no? So, for me, ang pinakita ni Stel dito is yung kanyang puso po talaga, ano, yung respeto niya sa mga tao, no? Hinahayaan na lang niya na kung ano man yung mangyari, like kunyari, kung ano mang ibigay sa kanila ni God, si God na po ang bahala dun. Pero siya, ang gagawin niya is, patuloy siyang gagawa ng mabuti, no? So, ayan si Stel, yan ang puso ng isang tunay na champion po talaga, no? The P-Pop Kings, one of the member of SB19, no? One of the member of the P-Pop Kings, no? So, yun na guys, maraming salamat sa panonood ng aking video, no? I hope na marami kayo natutunan kay Stel, no? And as much as I did, sobrang nag-enjoy ako, no? So, this is Point of It signing out. Peace. Let's G.